response po regarding a possible enlightening talk with you ng Lost and the Dark Knight via your own FB Live and or Broccoli TV. We're okay po whichever mode you choose po. Hoping po sa inyong pagpapaunlak for the truth. TY po. Marami po kasi akong kinukonsider na mga bagay-bagay. Hindi po dapat nagpapadalos-dalos sa mga ganyang major concern, lalo na meron po akong mga kinukonsider na hindi ko na po muna babanggitin kung ano po yung mga kinukonsider ko yon, pero noted po yan yung pong yung pong inyong sinasabi po na yan. And salamat po sa inyo pong support sa akin sa cause na ipinaglalaban ko po ngayon. Tama po kayo kanina sa sinabi nyo, hindi lalaki sa pananampalataya ang mga katulad ni KDR. Ayaw po sumagot, puro parinig at rant po sa iba. Mga hindi tunay na lalaki po sa pananampalataya yung ganun. Ako po personally, sa experience ko po, napatunayan ko, hindi na nga po siya lalaki sa pananampalataya. Sinungaling pa po siya. Tsaka mamamatay tao pa po siya. Kagaya po ng po natin kanina, yung definition po ng character assassination. Babasahin ko po uli for the benefit ng mga kaka-tune in lang. A character assassination is a deliberate attempt to destroy someone's reputation, especially by criticizing them in an unfair and dishonest way when they are not present. Yan po yung sinabi nung meaning nung character assassination. And nakasulat po yan sa 8:44 ng 1. Kayo'y sa inyong amang diablo. Ang nais ng inyong ama, ang inyong ibig gawin siya isang mamamatay tao buhat pa ng una. Character assassination is a form of killing. Another form of killing. Saludo po kami sa iyo, Brad JR. Mas magaling po kayo magsalita, mas maliwanag at alam po naming totoo sinasabi nyo. Kasi consistent kayo. Salamat po sa Diyos kung yan po ang inyo pong opinion. Unfair po bro Bakit ang pinanghawakan lang ng MCGI yung sinabi ni Brad Ellie na ang kalaban ni Brad Daniel kalaban niya rin. Pero yung sinabi ni Brad Ellie na pag namatay siya, lilipat ang karunungan kay Brad Daniel, nagalit pa siya na sumampalataya si Brad Roland dun. Ano po kasi delusion po yung nangyayari kay Daniel Rason. Totoo man po, delusion na lang. Parang napasubo na lang po siya. Siya po yung sugong napasubo literal. Na kahiyaan na lang po. Unang-una, napakabobo po niya sa talata. Malinaw naman po sa talata. Biruin mo, sabi ng Biblia, Mangag-ingat kayo na huwag magsigawa ng katwiran sa harap ng mga tao upang kanilang makita. Sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong ama na nasa langit. Nakasulat po yun sa Mateo 6:1-2. Malinaw na nakasulat sa Biblia Minamali niya. Ang ginagawa po niya, cherry picking. Pagka meron siyang nabasang talata, papabor dun sa idea niya, yun ang niya. Kaya ako po ang main concern ko po ngayon, naaawa ako doon sa mga